Actually, nung dun sa first crush me, nagpa-casting call kami. Kaso, kulang na kami sa oras, kaya napilitan kami na, na kami-kami na lang as a group yung maging actors and actress. And, ayun, kami yung napiling maging lead roles. Mm. So, paano ang total experience doing your full-length film bilang estudyante pa lang kayo? So, former student din ng inyong director. Ayun po, yung, ano po yung naging experience? Kamusta yung experience? Masaya po siya, and ano po, marami po akong natutunan during nung production process po. Kasi, especially po nasa field po kami ng multimedia po kami, ng students, ayun. Especially po multimedia students po kami, marami po kami natutunan kung paano po gawin yung mga bagay-bagay. Kasi usually po yung nakikita lang po namin is yung nakikita lang po namin yung mga tapos na. Hindi po namin alam kung paano. Yung process po. Yeah, yun po, ang dami po namin tutunan. And also, marami po kaming na-meet and yun po. Share ka na din ito experience. Ano po, like kay Jasmine, masaya dahil yung yung pag-produce neto is sabay sa mga ACADS namin. So talagang challenging yun sa part namin kasi syempre hindi naman namin pwedeng kunin yung buong time namin for film lang. Kaya talagang gagawin namin ng paraan para mapaghalo namin. Kaya worth it yung number of sleepless nights namin kasi yun, yung result niya is kung ano yung mga nakuha naming awards. Sige, Q&A na tayo. Yung mga friends natin from the first can ask their questions. Ako, first question sa director. Ano yung background mo before doing this full length? Ano yung mga nagawa mo ng Thank you po for that question. Before I made my first movie, nagsimula po talaga ako nung pandemic, kasagsagan ng 2020. Wherein, nagawa ko po yung first short film ko na Last Sem na ni Peter na nanalo po sa iba't ibang film festival during the pandemic. At ito po yung nag-kickstart ng career ko po sa filmmaking. Because of that, yung production po namin na Arcos Digital, doon po kami nakilala at nagkaroon po kami, we're doing more than films. Gumagawa na po kami. Because of that, nag-spark yung passion namin to make it as our profession. Ngayon po, ang Arcos Digital is a registered business, multimedia production na gumagawa po ng mga commercials, TV ad, event coverages, short films, animations, and many more na sakop po ng multimedia productions and solutions. And another background ko po is, yun po, bukod pa sa gumagawa po ako ng mga award-winning short films and documentaries, ayun din po, ako din po ay, ayun na po, na part na rin po ako ng Film Development Council of the Philippines, registered film director. And simula po nung 2022 po, in-invite po ako ng FEU Tech to become part of their faculty in multimedia arts. So, ayun po sir. When doing this film, may mga natutunan ka pa ba with your craft and ano yun? Napakadami ko pong natutunan with my craft sir. Like, paano magiging mas flexible. Totoo po kasi yung ever since nung wala pa akong kagamit-gamit at wala pa akong nasisimulan, mas magiging creative ka kasi talaga pag wala ka. Pag wala kang gamit, limitado ang tao mo, limitado ang oras mo. Naging mas flexible po ako sa paggawa ng movie na ito. Kasi hindi naman po kami katulad ng mga blockbusters ng Viva, ng ABS na milyones ang budget. So yun po yung una kong masasabing natutunan ko sa craft ko, maging flexible and of course, to be more collaborative. Kasi nung mga pandemic, nung nag-start po ako, hindi po talaga, iilan lang kami. 5, kasi pandemic. Pero ngayon, I get to collaborate with my class na sila na rin yung naging production ko. Like, it's a happy experience for me. So yun po yung mga ano ko po, na-improve ko po dito. Collaborations, flexibility, and pagiging competitive din po as well. With the two actors, meron din ba kayong background sa acting? Or this is your first? Ayan ang maganda pong tanong. Sige. Ay, mag-act. Actually, wala po akong background sa akin. Ito po yung first
time kong mag-act po. So paano yon? Paano yung adjustment nyo? Hindi ba kayo nailang? Nahiya ako pero ah, Ano yung naging motivation nyo? Kasi parang di ba nanalo nga kayo ng award, di ba? So bakit ganun yung naging kinalabasan? nung una po kasi, nung project pa lang po namin siya. Kaya po, yung motivation po namin nun is, Pumasa. ayun, pumasa po. Pumasa ng subject ko. Matapos po yung project. Ayun. And yun nga po, naging bunga yun. Tapos nakita ko din po kasi yung pagod ng team. Ayun. Yun na din po yung naging motivation. How about you? Parang katulad lang kay Jazz kasi wala talaga kaming choice kaya kailangan ko talagang lumabas sa comfort zone ko. So, nung dun pa lang sa unang Crushmate, naging best actor na, parang yun yung naging drive sa akin na mag-improve kahit konti lang. Okay. Kung uulitin yung pagganap na sa iba namang projects or pelikula, okay pa rin sa inyo kahit napipilitan ka mo? Eban ka daw ulit, ganun. Siguro, pero depende. Yun po. Pero kung kakayanin naman po ng oras, itatry ko. Ikaw? Una po kasi napipilitan. Tapos, naging, masaya na po yung experience kalaunan. Siguro wag na lang natin gamitin yung word na napipilitan. More of a challenge siya na mabuo nyo yung project na yun. Buti na isingit nyo sa time nyo, given the work, the study load nyo. Paano nyo na isingit? Time management? Di ba, sabay-sabay yung mga subject nyo nun. Ayun po, time management and scheduling po. And usually po kasi, to add lang po, every Tuesday and Friday po kasi here at FEU Tech, online classes kami. So dinidiskartehan po namin yon na habang naka-online class sila, kung sino po yung available, ayun, nag-shoot po kami. Ganun po yung ginagawa ko din while may class po niya, ako po klase ko po, 1 to 3, online class muna ako guys operate muna. So parang ganun po yung nangyari po nung time namin. Especially, sige po. Saan yung mga film festival na nasalihan nung nabanggit? Crushmate po. Okay po. So, bali, naging tatlo na po yung nasalihan po namin. The Gawad Cine Film Festival, the Sinigoma RK Rubber Film Festival, and Urdua Film Festival in Pangasinan. Ayun po yung mga nasalihan po nila. And luckily naman po, happy to tell you na nanalo po kami ng marami na pong awards kahit po sa munti po naming art. Ayun po. Sa tingin mo, ano yung sekreto kung bakit ganun kaganda ang reception ng tao at saka mga film fest sa gawa niya? Ano po? Feel ko puso po kasi talaga. The movie got heart, and feel ko po kasi yung puso po naming lahat na nagsama-sama para buuin yun ang isa sa mga naging key factor kaya nagustuhan din siya ng tao. Short film pa lang, mahal na siya ng mga audience. Tapos nung naging movie, mas minahal na po nila. So I believe the secret formula kaya po mahal ng mga tao ang Crushmate, it's because the movie's got heart, it's relatable, ang gaang lang niya sa pakiramdam. Pag nanonood ako, parang wala akong problema. Yun ang po yung sa akin. Nung napapanood yung dalawa yung pelikula na naririnig niyo yung reaction ng tao, kumusta yung pakiramdam niyo? Masaya kasi noon sa amin lang sa class lang. Tapos nung nandun na sa nung napanood na namin kunwari dun sa sinean, parang mas naging masaya sa feeling kasi iba na yung nakakanood eh. So parang yun, nakakagaan sa pakiramdam. Ayun, same lang din po nung sasagot niya na masaya po na nakita namin yung reaction ng taong nanonood sila ng Crushmate. Tapos yung another thing po na nito is yung nakapagbigay po kami ng saya at some point. And na-capture namin yung nila, damdam, yung puso. I would like to share lang din po na sila pong dalawa, sila po yung naging estudyante ko na
nasa dulo lang, tahimik, hindi nyo po sila mararamdaman. Kaya nakakagulat po na uma-acting po sila at sila po yung bida ng pelikula. Feel ko nga po ngayon, nahihiya pa rin ba kayo? Parang nahihiya pa rin yata sila hanggang ngayon. Kahit alam na nilang ang dami na po naming narating kahit nagsisimula pa lang po kami.